Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben at nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento dito sa Amerika habang ako'y nagbabakasyon dito sa Los Angeles. Alam niyo, dati-dati pag nagbabakasyon ako dito sa Amerika, pumupunta ako sa mga ibang syudad kagaya ng Las Vegas, San Francisco, o kung minsan pumupunta ako sa Arizona. Mas malayo pa kaysa Las Vegas at namamasyal at nagre-relax lang. Kung minsan meron akong kasama na kaibigan na mga runners na kaibigan ko na Pilipino din. Pero ngayon hindi na ako nagpalata sa kanila. Gusto ko solo itong lakad ko ngayon at sa akin yung schedule habang nandito ako sa Los Angeles, California. So kanina, naglalakad ako at nandito ako ngayon sa park at ito yung tennis courts na malapit sa bahay. Actually, ang bahay namin nandito sa Filipino Historic Town. Sa history kasi ng Filipino Historic Town noong unang panahon pa, 1920s, 1930s, dito nakatira yung mga unang Pilipino na pumunta rito sa Amerika galing sa Pilipinas. Nagsimula palagay ko nagsimula ng 1920s, 1930s dahil yung uncle ko, kapatid ng nanay ko, nagpunta siya ng Hawaii. Nag-recruit kasi yung mga taga-Hawaii noon ng mga katulong at laborer sa kanilang mga pineapple at saka sugar cane plantation. At yung lolo ko noon, wala pa yata teenager noon. Sumakay siya sa barko at dinala sa Hawaii. At itong mga nanggaling sa Hawaii, pumunta sila sa Los Angeles nung meron na silang pera. At siyempre, mahirap ang trabaho na laborer sa mga sugarcane fields at saka mga pineapple farm. Sabi nga nila, pocan cane. Yung taga plant ng sugarcane at pag malaki na, puputulin nila. At yun po ang mga unang trabaho ng mga Pilipino nagpunta rito. Meron din tayo yung mga tinatawag nilang mga scholar noon ng bayan. Ito yung mga, ano ba ang tawag nila, yung pinag-aral dito sa Amerika. Dahil nung unang panahon, gusto nilang pag-aralin yung mga magagaling na Pilipino para matuto sila kung paano ang buhay ng Amerika. So sila po yung mga unang tao dito sa Amerika. Yes. So meron mga dumadaan dito, mga bata, okay lang. At ganyan talaga rito sa buhay ng mga Amerika. Maraming mga dumadaan, hindi naman nakikaalam. So ano ngayon ang kwento natin ngayong araw na ito? Alam niyo, nagsimula ito nung plano ko na ito nung last year. Merong post ako sa Facebook na sinabi ko na magta-travel ako ng across America. Kasi merong gumawa ng research kung ano yung ruta na pinakamabilis para mapuntahan mo lahat-lahat ng 50 states, 49 states. Hindi pala, 48 states dito sa mainland. Kasi meron silang dalawang states na nasa labas ng mainland, yung Alaska at saka yung Hawaii. Kaya yung 48 states na yan, merong nag-research na magaling na scientist yata yun, na tinignan niya yung pinakamabilis na ruta na para mapuntahan mo lahat-lahat yung mga states dito sa Amerika. At pinag-aralan ko yon. Sa katotohanan, bumili pa nga ako ng libro
para matrace ko yung ruta na ito na mapuntahan mo lahat yung 48 states. So parang lumalabas yan na USA mainland 360 degrees trip. So pinagpaplanuhan ko na itong matagal na ito starting last year. Ang ano ko rito ang target ko dito makalikom ng savings na 1,000,000 na piso. Meron na akong kalahating milyon sa savings ko na pwedeng gamitin, pero nangangailangan pa ako ng kalahating milyon kasi ang plano ko dito magrenta ng kotse, yung katamtaman na kotse na hindi ka masisira. At nag-research na nga ako, kung abutin ako ng isang buwan na bibiyahe, masyado nang matagal yon. So iniisip ko, kaya kong gawin ng 2 to 3 weeks para makumpleto ko itong biyahe na ito. Wala akong gagawin kundi iplano kung saan ako mag-i-stop para matulog, magbubuk, magre-reserve ng mga murang motel sa daan at kukuha na lang ng mga pictures. Ang importante dito mabisita ko yung dati kong eskwelahan sa Fort Benning, Georgia, doon sa South. At syempre makapunta sa Florida, meron akong pamangkin doon, mapuntahan ko yung mga gandang golf courses sa may bandang eastern side, punta ng New York, o aakyat papuntang bandang Massachusetts, Houston. So galing ako ng San Francisco or LA, iikutin ko yan. So pwede rin ako magsimula sa San Francisco, bababa ng Los Angeles, or magsimula sa Los Angeles, pupuntahan ko na kaagad yung banda ng Arizona sa desert, San Diego, papunta ng Texas, mga bandang yung mga southern states. Tapos aakyat ka doon sa bandang eastern side. Tapos pag na-reach mo na yung boundary ng Canada at saka Amerika, papunta ka naman, pabalik ka ng west sa may bandang north. So mapupuntahan mo na yung North Dakota, South Dakota, yung mga lugar na yon, at babaybayin mo na yung mga states na malalapit sa Canada. Siyempre, pupunta ka rin sa may bandang Colorado, ano pa yung mga Tennessee, Minnesota, at saka yung mga gandang tourist parks, at saka tourist destination doon sa area na yon. Alam ko naman, mabilis yung biyahe ko yung mula rito sa may desert area, papunta ng New Mexico, Texas, mga ganon. Pero pag-akyat ko medyo mabagal na yan kasi palagay ko marami akong makikilala mga Pilipino dyan. At shout out din sa mga subscribers ko na taga-Amerika na sa tingin nyo pwede akong dumaan dyan over a cup of coffee, pwede rin i-include ko sa schedule ko yan. Pero sigurado ako titigil ako sa New York, titigil ako sa mga parks at Utah, mga ganun, kasi meron ako mga kaibigan dyan na mga dating mga runners at saka kaibigan ko sa Instagram. So yan ang plano ko, at ang budget ko 1,000,000 piso sa yung period of travel. Palagay ko pwede kong gawing 2 to 3 weeks, maximum 3 weeks. At nagre-research na ako yung marerentahan ko na sasakyan. Baka aabot ako ng $2,000 kasama na yung palagay insurance. Aabutin ako 3,000. So ubos na kaagad yung 200,000 ko. At ngayon yung remaining para sa pagkain at saka accommodation sa mga motel. Mura lang naman yung mga motel dito, kung makakakuha ka na $30 to $40 per night, okay na yun, makapagpahinga ka. At saka pagkain dito,
palagay ko mga fast food or yung mga fine dining paminsan-minsan para matikman mo naman yung kung ano yung cuisine in each every state na madaanan ko. So yun po ang plano ko. Tignan ko kung ma-finalize ito at magmamaterialize. Basta maabot ko yung budget ko, yun na, safe na ako. At syempre, meron naman akong driver's license ng California. Yun na nga, kinakailangan i-renew ko next year. Dahil anong tawag dito? Yung effectivity ng California license ko is hanggang sa birthday ko next year, 2025. So every 5 years na nire-renew ko ito. So palagay ko yun na nga. So tuloy natin itong plano na ito. Maganda ito at syempre i-document ko ito dito sa vlog ko na ito at makikita nyo kung ano ang progress ng project ko na ito, yung USA 360 degrees trip ni Lolo Ben. So yung lang muna at least alam nyo yung plano ko rito at habang malakas pa tayong mag-drive, habang malakas pa tayong maglakad, siyempre palagay ko hindi natin paabuti ng 75 years old para magawa natin itong bucket list na ito. Kaya po ang dahilan kung bakit ako nag-exercise everyday. Preparasyon ko ito para maging healthy hanggang pagdating at ma-realize ko itong plano ko na ito. So yun lang po, salamat sa inyong panonood at pakikinig dito sa YouTube channel ko na ito. Ito ang inyong Lolo Ben at syempre yung mga aking mga regular na subscribers at mga palaging nagko-comment. Shout out sa inyo, salamat sa suporta at syempre ingatan nyo yung mga sarili nyo at dapat malusog kayo palagi. Kumain masustansya at matulog ng mahaba hanggang 8 oras araw-araw. So yun lang po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!